Isang impormasyon ang inilabas ni Max Montero sa kanyang Twitter account, patungkol sa update ng pagkuha ng Pilipinas ng pangalawang Pohang class corvette, na ina-acquire ng Pilipinas mula pa rin sa South Korea. Ayon sa impormasyon, may posibilidad na kinakansila ng Philippine Navy ang pag-acquire ng pangalawang Pohang class na ROX Andong PC-771, bagkus, ay papalitan nila sa mas latest na variant ng mga Pohang class corvette na ito, ang Flight 4 or Flight 5, at pati na ang Flight 6. Ang Flight 6, ay kasalukuyan pa ngayong nasa serbisyo pa ng South Korean Navy, ngunit nakaschedule na para sa pag-decommission. Ito ang nagbibigay linaw sa ating mga pagtataka, kung bakit hanggang ngayon, ay hindi pa rin na-deliver ang pangalawang Pohang class na ROX Andong. Noong 2021, ay binanggit ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, na kumpirmadong pinoproseso na nila ang pag-transfer ng pangalawang Pohang class, at inaasahan ng marami ayon na rin sa mga balita noon, na darating sa bansa ang pangalawang Pohang class, sa 2022. Ngunit nagpalit na lang ng administrasyon, at kahit hanggang ngayong 2025, ay walang pangalawang Pohang class na dumating. Hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit kinensila ng Navy ang ROX Andong, kung iba ba ang impresyon ng pumalit na administrasyon ng Department of National Defense sa corvette na ito, o sadyang may nakitang di magandang kalagayan ng Philippine Navy sa barkong ito. Ayon sa impormasyon, mas pinili ng Philippine Navy ang latest variant ng Pohang class. Ang ROX Andong, ay tulad ng BRP Conrado Yap, na dating ROX Chungju, na mga Flight 2 ng Pohang class. Malaki ang pagkakaiba ng mga capability ng Flight 4 to Flight 6 ng mga littoral patrol corvettes na ito, kumpara sa mga Flight 2 nito. Ang Flight 4, 5 at 6, ay parehong may mga mas advanced na electronics warfare system na makakasabay sa mga electronics attack na palaging ginagawa ng Chinese Navy sa lahat ng mga warships ng ibang bansa kasama na ang Philippine Navy, sa halos bawat pagpapatrolya nila sa West Philippine Sea. Maliban sa electronics warfare, ang Flight 4 hanggang Flight 6, ay parehong armado ng mga anti-ship missile system, na wala sa Flight 2 tulad ng BRP Conrado Yap, na dating ROX Chungju, at ng ROX Andong, na siyang kukunin din sana ng Philippine Navy. Mas prefer ng Philippine Navy ang Flight 5 at Flight 6, marahil dahil gumagamit na ito ng latest Harpoon anti-ship missiles, at Lignex 1 Sistar 700K anti-ship missiles, na siyang ginagamit din sa dalawang Jose Rizal class, at sa darating na dalawang Malvar class, at maaring ikakabit din sa parating na 6 na offshore patrol vessels, habang ang Flight 4 ay armado ng Exocet missile. Ang Flight 4 hanggang Flight 6, ay armado na rin ng Manpads anti-air system bilang air defense, maliban sa dalawang secondary gun, na Bofors 40mm anti-air cannon, bilang kanyang closed-in weapon system. Bagamat wag naman sana, ngunit kung sakaling tatanggalan ito ng South Korea ng mga anti-ship missiles at air defense system, mas madali na lang kumpara sa mga Flight 2 na Pohang class, ang pagkabit ng Pilipinas ng mga armaments na ito, dahil naka-wired na ito sa ganung setup, at ang buong combat system ng barko, ay nakahanda na sa mga armaments na ito, kumpara sa mga Flight 2, na mas komplikado pa sa bansa ang pag-upgrade ng buong sistema ng barko, at gagastos pa ang Pilipinas ng malaking pera para sa pag-upgrade ng combat system nito. Mas makakatipid ang bansa kung mga latest na batch ang kukunin ng ating Philippine Navy. Tila sinyales na rin ito, na malabo nang i-upgrade ng Philippine Navy ang capabilities ng BRP Conrado Yap, dahil tila malaking upgrade works ang gagawin bago ito makapagdala ng mga modern na armaments tulad ng Flight 4 to Flight 6. Ayon kay Max Montero, ay may mga Pohang class na napupusuan ang Philippine Navy, at kasama na ang mga Flight 6 na ginagamit pa ng South Korean Navy, once na ma-decommission, napapalit sa inaayawan na nilang ROX Andong. Nangangahulugan ito, na tuloy pa rin ang 3 o higit pang Pohang class na plano noon ng Philippine Navy, para makabuo ng at least isang squadron, o 3 warships sa class na ito. Palagi nating sinasabi, ang mga Pohang class na armado ng 2 76mm na Otto Malaria, at 2 40mm dual-barrel Bofors, ay di pwedeng maliitin ng kahit anong warships ng Chinese Navy sa isang close-range combat sa West Philippine Sea. Sa katunayan, kayang makipagbakbakan ng isang Pohang class laban sa 2 Chinese warships,
basta't ang distansya ng Pohang class sa mga kalabang warships ay dilalagpas sa 5 kilometers radius. Ang mga anti-ship missiles ay walang kwenta kung malapit sa kanya ang kalaban. Huwag naman sanang mangyayari, ngunit sa mga mangyayaring naval conflict sa West Philippine Sea, ay di malayong magsisimula ito sa isang standoff, kalagayang nasa advantage ang mga Pohang class, dahil sa mga gun system na dala nito. Dinisenyo ang mga Pohang class bilang littoral patrol corvette, kaya mapapansin, may marami itong mga big guns, na gagamitin para magbigay ng fire support sa mga tropa na nasa kalupaan, at pang-atake sa mga puwersang magsagawa ng beach landing operations, kumpara sa mga blue water frigates, na dinisenyo para sa ship-to-ship engagement. Mas nakafocus din ang mga Pohang class sa anti-submarine warfare, para pigilan ang anumang mga submarine na lalapit sa kanilang kalupaan, bagay na kailangan din ng Pilipinas. Ang mas maraming gun system ng mga Pohang class, ang siyang kanyang stand-off advantage, laban sa mga barko ng kaaway. Ang mga anti-ship missiles ng mga Flight 4 to Flight 6, ay magbibigay sa kanya ng firepower laban sa mga hostile ships na malayo sa kanya. Sana mas marami pang Pohang class ang makukuha ng Pilipinas, dahil ito ang mga barkong ayaw na ayaw ng Chinese Navy, na makakatapat nila sa isang standoff situation, dahil alam nilang dihadong-dihado ang mga barko nila. Bagamat, ang maraming bilang ng mga warships nila ang siyang panlaban nila, at kailanman di mapapantayan yan ng Pilipinas o anumang bansa sa buong Southeast Asia. Kaya naman, nagsisikap din ang bansa na maka-acquire ng mas marami pang mga BrahMos anti-ship missile system, at Typhoon mid-range missile, bilang deterrent sa kalamangan ng puwersa ng China. Todo ensayo na rin ng mga sundalo ng Pilipinas, partikular ang Philippine Army at Philippine Marine sa pag-operate, pag-maintain at sa mga tactics patungkol sa paggamit ng Typhoon mid-range missile system na ito. Hindi lamang sa kadahilanang sa oras ng hindi magandang sitwasyon ay siguradong mag-joint operation ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa paggamit ng warfighting equipment na ito, kundi dahil nasa plano na rin ng AFP na magkaroon ng sarili din nilang Typhoon mid-range missile system. Ang pagkakaroon ng mga BrahMos at mga Typhoon mid-range missile system, ay upang tumbasan ang bilang ng mga warships ng China sa West Philippine Sea, upang maprotektahan ng AFP ang mga warships nilang nagpapatrolya sa bahaging ito ng ating mga teritoryo. Magbibigay ito ng advantage sa ating puwersa, dahil magkakaroon tayo ng unsinkable firepower laban sa puwersang may mas maraming warships. Sagot naman ni PBBM sa pag-pressure ng China sa pamahalaan ng Pilipinas na pauwiin na ang mga missile system na ito ng Amerika, "Huwag niyong agawin ang mga teritoryo namin, huwag niyo kaming ebuli, at ipatatanggal ko ang mga missile system na iyan."